Pagkatapos kumain ay nagulat pa ako. Nang bigla akong yayain ni Madam Agatha sa garden. Dahil wala naman akong pagpipilian, nagpasyanod na lang. Ako, samantalang si Ryder naman ay nagpaalam na aakyat muna ng kwarto. First of all, masaya ako dahil muli kang nagpakita sa amin after 5 years. Ashley, alam mo bang naniniwala ako sa destiny? Nakangiti nitong paunang wika sa akin. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Nakikita ko ang ningning sa mga mata nito at mukhang masaya sa muli naming pagkikita. Alam mo bang gusto kang hanapin ni Ryder nang bigla ka na lang mawala pagkatapos ng inyong kasal? Siguro nga masyado ka pang bata noon at nabigla ka sa offer ko, pagpapatuloy nitong wika. Hindi na ako nakatiis at sinagot ko ito. Pero pumayag lang naman po ako sa pag-aakalang ipapawalang bisa din ang kasal namin. Broken-hearted si Ryder noon at alam kong hindi ako nag-exist sa paningin niya. Alam niya naman po ang tungkol sa kasunduan natin, di ba? Bakit po hinahabol niya ako? Tanong ko. Napangiti naman ito. Siguro dahil nagandahan siya sa iyo. Ashley, iha, alam kong mabait kang bata. Unang kita ko pa lang sa iyo noon. Gusto na kita para kay Ryder. Alam kung nagkakatawa, pero unang kita ko pa lang sa iyo noon, alam kong mapagkakatiwalaan kita. Kaya nga sa iyo ko inalok ang proposal na iyon. Kung tutuusin, marami namang ibang babae dyan na willing maging asawa si Ryder, pero iba ka sa kanilang lahat. Nakikita ko sa mga mata mo na magiging mabuti kang asawa para sa aking apo. Mahabang wika nito. Hindi naman ako nakasagot. Iha, alam kong mahirap para sa iyo ang hihilingin kong ito. Sana subukan niyong i-work out ang kasal niyo ni Ryder. Kung tutuusin, mag-asawa na kayo sa mata ng Diyos at tao. Alam kung darating ang araw na matutunan mo din siyang mahalin, pagpapatuloy na wika nito. Gulat naman akong napatitig sa seryosong mukha ni Madam Agatha. Naniniwala ako sa destiny, iha. Muli kayong pinagtagpo ng apo ko at siguro para magampanan niyo ang pagiging asawa sa isa't isa, pagpapatuloy na wika nito. Hindi ko naman maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero impossible po. Isang estranghero ang tingin ko kay Ryder, ganoon din siya sa akin. Ikinasal kami ng walang pagmanmahal na involve. Nagpakasal ako sa kanya dahil sa 10 million. Nahihiya po ako, Madam. Alam kong sa paningin ninyo mukhang pera ako, kaya naman hindi ako karapat-dapat sa apo niyo. Sagot ko. Napangiti naman ito. Bakit, may minamahal ka na bang iba? May boyfriend ka ba, iha? Pwede niyong kilalanin ang isa't isa. Bigyan zero ng pagkakataon ang sarili mo na kilalanin ang apo ko. Ganoon din si Ryder sa iyo. Hindi ka mahirap mahalin, Ashley. Nakikita ko sa mga mata ni Ryder na tinamaan siya sa iyo na gustong-gusto kanya. Kitang-kita ko kung paano ka niya titigan. Kaya alam kong magiging successful ang pagsasama niyo, wika nito. Natigilan akong muli. Alam kong may puwang ka na sa puso ng apo ko. Noon pa man, gusto ka na niyang hanapin asawa na tuwing niya sa iyo, iha. Ito na lang sana ang last na hiling ko, Ashley. Manatili ka dito sa bahay sa tabi ng apo ko, wika nito. Lalo naman akong naguluhan. Huwag kang mag-alala. Magiging kakampi mo ako sa lahat ng oras. Subukan mo lang, iha. Panghumbinsin nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok. Inilibot ko ang aking mga paningin sa
Paligid. Magiging sa iyo ang bahay na ito. Ashley. Sisiguraduhin ko na. Magkakaroon ka ng karapatan sa lahat. Ng kayamanan na meron ako. Maraming naging babae ang apo ko at lahat sila hindi ko gusto. Naiiba ka sa kanilang lahat kaya butong-buto ako sa iyo. Ashley iha, please wag mo. Naman sana akong bigyan mas lalong. Kumabog ang puso ko nang rinig ko. Ang sinserong pakiusap ni Madam Agatha. Sorry po, hindi po ako interesado sa kayamanan. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik, ayaw ko po ng magulong buhay, wika ko. Pagkatapos, ay natseroon ko ang aking atensyon sa parating na si Ryder. Nakapambahay na ito at hindi ko mapigilan na titigan. Ito mula ulo hanggang paa. May ngiti na nakapaskil sa labi nito habang hindi inaalis ang titig sa akin kaya naman. Lalong magreregudon ang puso ko. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan. Iyo pwede bang sumali, nakangiti? Nitong wika. Napayuko naman ako. Ryder, ngayong nandito na ang asawa mo. Pwede bang umiwas ka na sa mga babae? Dapat sa kanya mo na lang itoon ang buong atensyon mo para naman magiging masaya ang pagsasama nyo, narinig kong wika ni Madam Agatha kay Ryder. Of course, Lola. Sabi ko naman sa inyo. Noon pa nahanapin na natin si Ashley. May apo na sana kayo sa amin ngayon. Kung pumayag kayo Sagot nito sa kanyang lola. Lalo akong napayuko. Dahil nakaramdam ako ng hiya. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Bata pa si Ashley noong mga panahon na iyon, ayaw kong nakawin mo sa kanya ang kabataan niya. Gusto kong enjoy niya muna ang buhay dalaga. Sagot naman ni Madam Agatha. Lumunok naman ako ng makailang beses bago sumagot. Madam, baka po hindi ko na natuloy ang aking sasabihin ng muli itong nagsalita. Ashley, iha, wag mo na akong tawagin na Madam. From now on you can call me Lola. Bahagi ka ng pamilya na ito kaya ngayon palang sanayin mo na ang sarili mo na tawagin akong Lola. Nakangiti nitong wika. Nakita ko naman ang pagtango ni Ryder at tinitigan ako. Uy, nagbablush ang asawa ko Tingnan mo pulang-pula na ang pismi niya panunudyo ni Ryder. Hindi ko naman mapigilan na hampasin ito sa kanyang braso. Huli na. Nang ma-realize ko na nasa alanganin pala akong sitwasyon. Nakita ko ang tuwa sa mga mata ni Madam Agatha. Habang palipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Ryder. Ryder, I think kailangan mo munang mag-leave sa trabaho kahit 1 week lang. Ipasyal mo si Ashley para makilala niyo ang isa't isa. Ito na din ang honeymoon niyo kung sakali. Nagulat pa ako sa suggestion niya. Madam Agatha. Agad akong napatigin. Kay Ryder na masayang tumatango. Not. I think kailangan ko na nga ng bakasyon Sa tagal kong hinawakan ang kumpanya natin hindi mo man lang naisip na bigyan ako ng bakasyon, sagot nito sa kanyang lola. Lalo naman akong kinabahan. Ibig sabihin lang nito wala na akong kawala. Nakatali na ako sa kasal namin ni Ryder at hindi ako pwedeng umayaw. Dahil kahit anong pa ang mangyari may karapatan na ito sa akin noon pa man. What do you think, Ash? Saan mo gustong magbakasyon? Gusto mo bang lumabas tayo ng bansa, nakangiti nitong baling sa akin? Agad naman akong umniling. Naku, hindi pwede sa ibang bansa. Wala akong passport. Agad kong sagot. Huli na nang bawiin ko as sinabi ko. Lumnalabas kasi na parang atat ako.
Sa bakasyon na iyon which is totoo. Naman, ito din kasi ang pangarap ko. Noon pa, gusto kong malibot ang Pilipinas kaya nga nagpasya akong magtrabaho dito sa Manila. Siguro Pilipinas muna ang ikutin natin sakay ng yate. Ipapaasikaso ko din ang passport no para kapag maisip natin na lumabas ng bansa ready ka na. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang magiging reaksyon ko. Walang pagtutol akong nararamdaman sa kaloob-looban ng puso ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko biglang naging palagay ang loob ko sa kanila. Kay Lola Agatha at kay Ryder. Hala sige ang kailangan nyo siguro. Magpahinga muna kayo. Bukas na. Bukas din pwede nyo nang umpisahan mag-travel. Pwede kayong pumunta sa mga lugar kung saan nyo gusto. Nakangiting sagot ni Lola Agatha. Muli, ako nitong hinalikan sa pisngi at nagpaalam ng aakyat ng kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Ryder sa garden. Hindi ko alam kung paano ito pakikiharapan ngayon. Naiilang ako sa mga titig niya. I think kailangan no din magpahinga. Ipapahanda ko ang yate sa mga tauhan ko. Parang gusto ko din kasi maglayad sa karagatan kasama ka, nakangiti nitong wika sa akin. Napatitig naman ako sa gwapo nitong mukha. Hindi ko alam pero bigla akong nakradamdam ng kakaiba sa sarili ko. Pakiramdam ko nahuhulog na ang loob ko kay Ryder. Simula nang dumating kami dito sa kanilang bahay, ibang-iba ang pakikitungo nito sa akin. Hindi maikakaila na close ito sa kanyang lola na siyang lalo kong hinangaan dito. Sa saan ba ako magpapahinga? Tanong ko. Napangiti ito. Of course sa kwarto ko, sagot nito. Natigilan ako. Hindi ako nakasagot. Huwag kang matakot. Hindi kita gagawa ng masama. Hindi ako ganoon kasama para pilitin ka sa mga bagay na ayaw mo, Ashley. Sa ngayon, gusto lang kitang makasama at makilala pa. Mag-asawa na tayo pero iilang bagay pa lang ang alam ko sa iyo. Siguro ang bakasyon na ito ay malaki ang maitutulong sa atin para makilala natin ang isa't isa, nakangiti nitong sad. Napatango naman ako. So let's go. Huwag kang mag-alala. Malaki ang kama ko kaya hindi tayo magkakadikit doon kahit na magkatabi tayong matulog. Gusto ko din kasi ipakita kay Lola na nagkasundo na tayo. Alam kong ito din ang gusto ni Lola at kitang-kita ko na botong-boto siya sa iyo, pagpapatuloy nitong wika. Hindi ako nakaimik. Naramdaman ko na lang na hinawakan ako nito sa kamay at iging niya papasok sa loob ng bahay. Agad kaming umakyat ng hagdan. Wala nang pagdadalawang isip, sumama ako sa kwarto ni Ryder. Katulad ng sinabi nito kanina, malawak ang kama nito. Siguro kasya ang kahit 5 katao. Kitang-kita ang karangyaan sa buong paligid. Hindi ko maintindihan na sa dami ng babaeng dumaan sa buhay nito ako pa talaga ang napili nitong gustong makasama. Gusto pa talaga nitong tutuhanin namin ang pagiging mag-asawa. Siguro wala akong choice. Well, tingnan namin. Wala namang masama kung susubukan namin, di ba? Tana si Lola Agatha, subukan na ninat kapag hindi mag-workout, malaya kaming makapagdesisyon para sa aming sarili kung ano ba talaga ang gusto namin mangyari sa aming buhay. Kahit anong nangyari, kasal kami. Asawa ako ng isang Ryder James Sebastian. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pwede mong i-check ang laman ng mga paper bags na iyon. Inorderan na. Kita ng mga damit at ilagay mo na sa
Mga bags na iyon ang gusto mong dalhin. Balak kong makaalis agad tayo. Bukas ng umaga kaya mag-ready ka na. Napapitlag pa ako nang bigla itong nagsalita sa tagiliran ko. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng pagkailang lalo na. Dalawa na lang kami dito sa kwarto. Wala sa sariling napatingin ako sa mga paper bags na nakalagay sa isang sulok ng kwarto. Nahuhulaan ko na mga gamit ko ang mga nakalagay doon. Katulad kasi ang tatak na nakalagay sa paper bags na ibinigay niya kagabi sa akin sa penthouse at sa opisina. Sa bagay, walang imposible sa mga mayayaman na mga tao na bumili ng mga ganitong bagay na hindi na kailangan pang pumunta sa mga shop. Agad kong nilapitan ang mga paper bags. Tiningnan ko ang mga laman at katulad ng inaasahan, kasukat ko lahat ng nakalagay dito. Para sa akin nga ang mga gamit na ito, kaya agad kong kinuha ang traveling bag at naglagay ng ilang pirasong damit. Abala ako sa aking ginagawa nang biglang nagsalita si Ryder. Huwag kang mag-alala, pagkabalik natin galing bakasyon, pwede kang mag-shopping mga gamit mo. Ipapakuha ko na din ang mga gamit mo sa apartment mo, wika nito. Habang nagpupunas ng buhok, mukhang nakaligo na ito at naghahanda na para matulog. Hindi ba masyadong maaga pa para dito ako titira sa inyo? I mean, naiilang kasi ako eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala, sagot ko dito. Don't worry, Ashley. Walang pilitan na mangyayari sa ating dalawa. Isa pa, gusto ko din ihanda mo ang iyong sarili. Alam ng halos lahat na ikinasal ako 5 years ago at ito na siguro ang pagkakataon para makilala ka ng lahat ng aking mga business partners. Kung ano-ano na lang kasi ang idinadahilan ko sa kanila tuwing tinatanong nila ako kung masaan ang asawa ko, mahaba nitong wika. Hindi ako nakasagot. Hindi ko akalain na may mga gamuong senaryo pala. Siguro isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto ni Ryder na magsama kami bilang isang tunay na mag-asawa. May mga bagay na dapat namin harapin at panindigan, lalo na at kilala ito sa lipunan. Siguro sasabay na lang ako sa agos ng buhay sa mga sandaling ito. Hindi naman siguro ako dehado dito dahil sila naman ang nag-insist para sa ganitong bagay. Sa ngayon, isa lang ang pinangangambahan ko. Ang tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Sana lang hindi ako ang magiging dehado bandang huli. Hindi ko pa naranasan magmahal, pero alam kong masakit iyon kapag mabigo at ayaw kung mangyari iyon sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang kabiguan. Sa ngayon nararamdaman ko na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Ryder. Pagkatapos kong ilagay sa bag ang mga damit na dadalhin namin bukas ay nagpasya na akong maligo. Sinulyapan ko pa si Ryder na noon ay nakahiga sa kama at napansin kong natutulog na. Nakahinga ako ng maluwag. Mukha naman pala itong harmless. Hindi katulad sa nauna kong impresyon sa kanya. Mabuti na lang at hindi na ako nahirapan pang mag-adjust dito sa kanyang kwarto. Nakahanda na lahat ng mga kailangan ko na siyang labis. Kung ipinagtaka, mukhang inaasahan na ako sa bahay na ito. Nag-shower lang ako at agad na nagbihis ng pantulog. Inaantok na din ako at kailangan ko ng magpahinga para mailakas ako bukas. Kahit paano, gusto ko din enjoy ang travel na ito. Nabanggit ni Ryder kanina na sasakay kami ng yate at maglalayag kami. Kahit papaano nakaramdam ako ng matinding excitement. Pagkakataon ko na ito na makapunta sa ibang lugar ng libre.
Pagkatapos kong maligo ay agad akong lumabas ng banyo. Mukhang tulog na si Ryder kaya naman. Dahan-dahan akong pumwesto sa kabilang bahagi ng kama. Tinitigan ko pa ang mukha nito na habang nakapikit. Mukha naman siyang mabait. Hindi ko lang maintindihan kung bakit palaging nakakunot ang noo nito kapag nasa opisina kami. Siguro nga babaero ito pero mukhang iba naman ang pagtrato niya sa akin. Kahit papaano naramdaman ko na iginagalang niya ako. Tag-isa kami ng comforter na siyang labis na ikinakampante ko. Siguro wala nga itong balak na gawan ako ng masama. Hindi naman siguro ito rapist. At malabo naman sigurong pilitin ako nitong makipag-sex sa kanya kapag ayaw ko. Hay, ano ba itong naiisip ko? Sex. Agad? Bakit ba naisip ko ang bagay na iyon? Self naman, baka naman ikaw ang may nararamdaman na pagnanasa. Sa kanya, hindi ko mapigilan na bulong sa aking sarili. Natampal ko pa ang aking noot sa kanahiga na tinakpan ko ng comforter ang buo kong katawan dahil medyo malamig ang buga ng aircon. Pagkatapos ay tumalikod na ako sa gawin ni Ryder. Nagdududa na ako sa aking sarili. Baka hindi ako makatulog at magdamag ko lang titigan ang gwapo nitong mukha. Nakakatakot lang dahil pakigamdam ko unti-unti na akong nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. Pinilit kong makatulog pero gising pa rin ang diwa ko. Hindi ko alam kung namamahay ba ako o ano paman pero hindi ko maintindihan ang aking sarili. Para akong tanga na nakadilat sa kawalan habang hindi maalis sa isip ko ang lalaking katabi ko. Muli akong humarap sa gawin ni Ryder. Malamlam na liwanag na lang ang tumatanglaw sa amin mula sa lampshade pero hindi hadlang iyon. Para hindi ko masilayan ang kanyang mukha. Napakabait niyang tingnan. Ibang-iba talaga ang ugali niya kapag gising siya. Hindi ko alam kung anong oras na akong nakatulog. Nagising na lang ako sa isang banayad na tapik sa aking mukha. Naririnig ko pa na tinatawag ang aking pangalan pero hinihila talaga ako ng antok. Itsinlag sandali lang. Matutulog pa ako wika ko pa habang nakapikit. Hinigpitan ko pa ang pagkakayakap sa unan. Ashley, gising na, aalis na tayo. Narinig ko pang bulong ng isang boses. Lalaki. Agad kong naidilat ang aking mga mata sa isiping bakit may katabi akong lalaki. Agad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Ryder na nakangiting nakatitig sa akin. Nanlaki ang aking mga mata at napabangon. Ako. Anong ginawa mo? Bakit yakap mo ako? Tanong ko dito. Bumangon na. Dinakot saka ako tinitigan. Hindi ako ang yumakap sa iyo, Ashley. Ikaw ang pumunta sa pwesto ko. Sagot nito sa akin na maihaong panunudyo ang tono. Natigilan ako at inilibot ang tingin sa paligid. Natutop ko ang aking bibig na wala na pala ako sa pwesto ko kagabi. Nandito ako sa pwesto ni Ryder at mukhang ako nga ang naligaw papunta sa kanyang kinahihigaan. Sorry, hindi ko napigilan na sambit ko. Mahinang tawa lang ang naging sagot nito't saka naglakad na papasok ng banyo. Naiwan naman akong hiya. Parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Ano ba itong nagawa kong katangahan? Ako itong isip ng masama tapos ako naman pala ang lumagpas sa boundary naming dalawa. Nakakahiya ka, Ashley. Ano na lang ang iisipin sa akin ni Ryder, bulong ko sa aking sarili habang hindi ko mapigilan ang mapakamot sa aking ulo. Parang gusto kong lamunin na lang
ng lupa dahil sa naramdaman na matinding kahihiyan. Ngayon ko, di napatunayan na gentleman naman pala si Ryder. Hindi ito nagti-take advantage sa mga babaeng katulad ko na naliligaw ng teritoryo. Kung sa ibang lalaki siguro iyon baka ginawan na ako ng masama. Pwede ka nang mag-ayos ng iyong sarili. Ipapakuha ko na lang sa mga kasambahay ang bag mo para ilagay sa cots. Mauna na akong bababa dahil magkakape pa ako. Sumunod ka na. Lang kapag tapos ka na, wika ni Ryder. Pagkalabas nito ng TEC, naglakad ito sa isang pintuan na sa tingin ko ay ang kanyang walk-in closet. Hindi ko na ito sinagot at agad akong pumasok ng TEC. Hiyang-hiya pa rin ako sa mga nangyari at pakiramdam ko wala akong nukha na maihaharap sa kanya. Sandali lang akong naligo at agad na lumabas ng banyo habang tuwalya lang ang nakatakip sa aking katawan. Panatag naman ang aking kalooban dahil mukhang wala na si Ryder dito sa kwarto. Agad akong nagbihis at ayos ng sarili. Akmang lalabas na ng kwarto nang narinig ko nanay kumatok. Nang pagbuksan ko ito ay tumampad sa paningin ko ang isang naka-uniform. Nakasambahay. Good morning, ma'am. Kukunin ko lang po ang gamit niyo na dadalhin. Ipinapalagay na kasi ni sir sa kotse. Dahil aalis na daw kayo, wika nito sa akin. Tumango ako at itinuro ko ang isang bag na naglalaman ng mga damit ko. Agad naman itong tumalima at binitbit iyon at agad na naglakad paalis. Agad naman akong sumunod dito. Pagkababa pa lang ng hagdan ay agad akong sinalubong ni Lola agad ha. Maaga din pala ito nagigising kaya. Agad ko itong binati. Good morning po, bati ko dito. Agad itong humiti at tinitigan ako. Good morning, iha. Kumusta ang unang gabi mo dito sa bahay? Sana nakatulog ka ng maayos, nakangiti. Nitong sagot. Tumango ako at lumapit dito. Nagulat pa ako at hinalikan ako nito sa pisngi. Hindi ko akalain na may itinatago din palang kaswitan. Akala ko talaga na taray ito. Nakakatakot kaya makipag-usap dito. Noon, nagmamadali na si Ryder. Dinala na niya sa kotse ang kape niya. Mag-ingat kayo palagi, Ashley. I enjoy nyo ang bakasyon nyo ha. Nakangiti nitong wika. Tumango naman ako at agad na nagpasalamat. Salamat po, Lola. First time ko po sumakay ng yate at tiyak na enjoy po ako, nakangiti kong sagot. Tumango ito kaya naman yun kod ako. At tuluyan ng umalis. Pagkalabas ko ay naghihintay na sa caught si Ryder. Katulad noong una may driver ito kaya tahimik akong tumabi. Dito. Naamoy ko pa ang aroma ng kape na iniinom nito. Bigla tumuloy. Kumalam ang sikmura ko. Parang ang sarap din humigop ng mainit na kape. Gusto mo, alok nito sa akin. Agad akong umiling. Hindi ko kayang makishare sa baso niya. Nakakahiya. May mga pagkain naman sa yate kaya doon na lang tayo kakain ng breakfast. Gusto ko kasing makaalis tayo ng maaga para masulit natin ang bakasyon na ito. Isa pa gusto ko din maabutan ang sunrise sa laot, wika nito. Tumango ako at inilibot ang tingin sa paligid. Halos alas 4 pa lang nag-umaga at wala pa akong masyadong nakikitang sasakyan sa kalsada. Mabilis lang ang naging biyahe namin at agad kaming nakarating sa isang lugar na puro yate lang aking nakikita. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa lugar na ito pero nakaka-amaze na may ganitong lugar pala dito sa
Pilipinas at hindi ko akalain na ano. Mang sandali ay makakasakay na ako. Sa ganito kamahal na sasakyang pandagat. Agad akong hinawakan sa kamay ni Ryder at tinungo namin ang isang yacht. May mga nakita akong mga crew na naghihintay sa amin at isa-isa nila kaming binati. Tanging ngiti lang din naman ang naging sagot ko. Samantalang tunango lang si Ryder sa mga ito. Agad akong namangha nang makapasok na ako sa loob ng yate. Hindi ko akalain na ganito pala kabongga ang kuob. Parang nasa loob lang ako ng bahay. Wala tayong gagawin kundi ang enjoy. May mga kasama tayong crew at alam na nila ang gagawin nila para safe tayong makapaglayag. Nakangiti nitong wika sa akin. Sa roof deck tayo para ma-appreciate mo ang tanawin. Nakangiti nitong wika sa akin at hinila ako paakyat ng hagdan. Halos malula ako sa mga nakikita ko sa paligid. Hindi ko akalain na nag-exist pala ang ganitong klaseng sasakyang pandagat. Parang bahay na talaga at pakiramdam ko. Hindi ako magsasawang sumakay sa ganitong klaseng sasakyang pandagat. Pagdating ng roof deck ay lalo akong namangha sa aking nasilayan. Halos nanlaki ang aking mga mata nang nakita ko na kahit pala sa yate ay mayroong swimming pool. Ang swerte talaga ng mga mayayaman. Wow! Grabe ni sa hinagap hindi ko akalain na ganito pala kaganda sa yate. Ryder, pwede ba akong mag-swimming? Jan, excited kong tanong dito. Nakangiti itong tumitig sa akin. Of course. Pwede mong i-enjoy lahat ng features dito sa yacht. Huwag kang mag-alala, malaya mong magagawa lahat ng gusto mo dito. May mga kasama man tayong crew pero limited lang ang magiging access nila. Wala kang iisipin na may mga matang nakatingin sa iyo kaya pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Nakangiti nitong sagot sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng excitement. Kung ganoon malayo pala ako sa mga mata ng mga marits. Nagugutom ka na ba? Ipapaserve ko na ang breakfast natin. Nakaligiti nitong tanong. Tumango ako at inikot ko ang buong roof deck. Naramdaman ko di na gumagalaw na ang yeti kaya lalo akong na-excite. Lalong naging palagay ang loob ko kay Ryder dahil sa excitement na nararamdaman. Itinuon ko ang paningin ko sa asul na karagatan. Grabe ang swerte ko. Talaga, mararanasan ko kung paano mag-travel ang mga mayayaman sakay ang isang yete. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko nang mapansin ko na may pumasok na 2 babaeng crew. May bit-bit itong pagkain kaya napalapit ako habang tinitingnan kung ano ang dala nilang pagkain. Tamang-tama, kanina pa talaga ako nagugutom kaya agad akong umupo sa tapat ni Ryder habang inilalapag ng crew ang mga pagkain sa mesa. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong ng isa sa kanila. Kay Ryder. Tatawag na lang ako kapag may kailangan pa kami, sagot ni Ryder. Yumukod naman ang mga ito bago umalis. Agad naman akong napangiti at itinoon ang atensyon sa pagkain. Wow, buti na lang may sinangag. Hindi ko mapigilang bigkas. Pilipino ang breakfast namin. May sinangag, longanisa, hotdog at danggit. May bread at mga palaman din pati coffee. May ilang prutas din at yogurt. Akong nakikita ang daming choices. Pwede mo nang umpisahan ang kumain. Nakangiti nitong wika sa akin. Agad naman akong tumalima at agad na kumuha ng sinangag at tosino pati na dindanggit. Hindi ka ba kakain? Hindi ko mapigilan na tanong kay Ryder.
Napansin ko kasi na hindi ito kumikilos at nakatitig lang sa bawat subo ko. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Baka isipin ito patay. Gutom ako sa gana kong kumain. Kakain kaya lang nakakatuwa ka. Kasing tingnan. Parang ilang araw kang pimagutuman sagot nito. Nabitawan ko tuloy ang hawak kong kutsara at tinidor. Natawa maman ito. Joke lang. Ituloy mo na ang pagkain mo, wika nito sabay kuha din ng pagkain. Napangiti ako nang napansin ko na itinoon na nito ang atensyon sa pagkain. Bigla tuloy bumalik ang gana ko. Pagkatapos kumain ay may pinindot lang si Ryder at muling bumalik ang mga crew para ligpitin ang mga pinakainan namin. Bigla tuloy akong pinukaw ng curiosity. Malaki ba ang sahod ng mga iyon? Parang ang sarap ng trabaho nila. Pa-travel lang, agad na tanong ko kay Ryder nang makaalis na ang crew. Natatawang tinitigan ako ni Ryder. Bakit gusto mo din mag-apply? Accountant ka diba? Dapat sa office ka lang at hindi ka bagay sa mga ganitong trabaho, sagot nito. Natigilan ako. Pagkatapos matamis akong ngumiti. Pwede naman akong mag-aral ulit para makapasok sa ganitong trabaho. Parang gusto ko na baguhin ang takbo ng career ko. Parang gusto ko na din maging crew sa mga ganitong sasakyang pandagat, sagot ko. Napahalakhak ito kaya hindi ko napigilan na sumimangot. Hindi mo na kailangan pang mawalo ambisyon ng mga ganyan. Sariling yate natin ito at pwede kang mag-travel. Sakay nito hanggang gusto ni, sagot nito. Natigilan naman ako. Hindi ako makapaniwala sa ginamit nitong salita. Natin? Ibig sabihin may karapatan na din ako sa yate na ito dahil kasal kami? Naku, wala akong karapatan sa yate na ito. Sa iyo lang ito at masaya na ako. Kung sakaling tanggapin mo ako para maging crew din dito, sagot ko. Lalo naman itong tumawa at matiim akong tinitigan. Siguro kailangan nating i-extend ng 1 month ang bakasyon na ito para magsawa ka sa kakasakay sa yate. Sagot nito. Parang gusto naman. Tumalon ang puso ko sa sobrang saya. Mukhang mai-enjoy ko talaga ang bakasyon na namin. Hindi ko akalain na ganito lang pala kabilis kausapin ang isang Ryder James Sebastian. Cheers, nakangiting wika ni Ryder. Habang itinataas ang baso na mailamang alak. Napangiti naman ako at itnaas ko din ang wine na hawak ko. First time kong uminom ngayon at wala naman sigurong masama, diba? Dalawa lang naman kami ni Ryder dito sa roof deck at gabi na. Cheers, nakangiti kong wika. Kanina pa ako gigil na gigil maligo sa pool kaya lang nahihiya akong magsabi kay Ryder. Isa pa, nalibang kami sa aming kwentuhan at hindi namin namalayan ang oras. Isa pa, sobrang ganda naman kasi din ang paligid. Puro asul na karagatan na lang ang aking nakikita sa buong paligid at mukhang malayo na kami sa kalupaan. Napansin ko na tinunggan na nito ang hawak niyang alak kaya wala na din akong magawa kundi tikman ang wine na hawak ko din, parang may kaunting lasang pait pero tolerable naman. Mas nanaig ang tamis na lasa na siyang nagustuhan ko kaya tuloy-tuloy ko itong ininom. Bottoms up. Wala akong itinira kahit isang patak na alak sa baso ko. Feeling ko umiinom lang akong juice. May naglalarong ngiti naman sa labi ni Ryder nang tinitigan ako nito. Muli nitong sinalinan ng wine ang aking baso. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka malasing ka kaagad, wika nito sa akin. Habang matiim akong tinitigan, nakaramdam ako ng pagkailang. Kaya iniwas ko ang tingin dito. Katulad ko, sinalinan na din ito ng alak sa kanyang
Baso. Nakakalasing ba iyan? Hindi naman yata. Wine ang ibinigay mo sa akin eh. Parang. Juice lang, sagot ko. Mahina itong. Tumawa at ibinaling ang tingin sa madilim na karagatan. Huwag kang magtiwala sa kakayahan ng wine, Ashley. Mabilis iyan makaasing lalo. Na kapag hindi ka sanay uminom, sagot. Nito. Tinaasan ko na ito ng kilay at muli. Kung ininom ang laman ng baso. Another. Bottoms up at pakiramdam ko biglang init ang pakiramdam. Parang biglang. Nangapal ang mukha ko. Alam mo. Kanina ko pa gustong maligo. Sa pool na iyan. Pwede na ba akong magtampisaw ngayon, tanong ko kay Ryder. Tinitigan ako nito bago tumango. Sure, pero maliligo ka ba na ganyan ang suot mo, tanong nito. Natigilan ako. Saka ko itong inisihan. E di hubarin ko itong suot ko na damit. Mukha ka namang harmless eh. Hindi mo naman siguro ako bubusuhan. Diba, tanong ko dito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na sumagot ng ganito kay Ryder. Siguro nga tama ito, nakakalasing ang wine na iyon. Bigla kasing nawala ang inhibition ko sa katawan. Nawala na din ang pagkailang ko sa kanya. Agad akong tumayo at hinug ang suot kong damit. Isinunod ko ang aking pantalon. Wala na akong pakialam sa presensya ni Ryder. Ang gusto ko lang ay maglublob sa pool na iyan dahil kanina ko patalaga gustong maligo. Hindi naman ito umiimik kaya. Pagkatapos kong hubarin ang aking kasuotan at taning bra at panty na lang. Ang natira sa akin ay agad na akong lumusong. Agad na sumalubong sa katawan ko ang katamtamang temperature ng tubig. Agad kong nilingon si Ryder at napansin kong nakasunod ang tingin nito sa akin. Tahimik ito habang sumisimsim ng alak. Ayaw mo bang maligo? Hindi ka din yata. Naligo kaninang umaga eh, malakas na. Wika ko dito. Umiling ito at muling tumungga ng alak. Hindi ko na lang ito pinanasin at inilubog ko na ang ulo ko sa tubig. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakalubog sa tubig. Nag-floating pa ako at tiningnan ang ilang bituin na nasa kalangitan. This is life. Pakikamdam ko. Nasa isang paraiso ako. Parang ayaw ko nang umalis sa lugar na ito. Napadilat ako nang maramdaman ko na may braso na pumulupot sa bawang ko. Agad akong nawala sa focus at naramdaman kong lulubog ako sa tubig. Kung hindi lang may matigas na braso ang nakapulupot sa baywang ako. Agad akong napadilat at sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Ryder. Matiim itong nakatitig sa aking mukha. Hindi ko mawari ang nakaguhit na emosyon sa mukha nito na siyang nagpakabog sa dibdib ko. Parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin para titigan ito sa mga mata. God, you're so beautiful, Ashley. Mahinang bulong nito at namalayan ko. Nalang na sinakop na nito ang aking labi. Hindi ko naman mapigilan na mapapikit. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. At sa hindi malamang dahilan agad kong tinugon ang halik ni Ryder. Nanguyapit pa ako sa batok nito dahil pakiramdam ko. Bigla akong nawala ng lakas. Mahina kong ungol nang maramdaman ko na nakasapo sa dibdib ko ang isang palad nito. Hinimas niya iyon at kahit may suot akong bra ay hindi nakaligtas sa aking pandama ang kiliting naramdaman. Binitiwan nito ang labi ko at mariin akong tinitigan. Pagkatapos ay naramdaman ko ang kamay nito sa likod ko na marahang humahaplos at ilang sandali lang ay naramdaman ko nang humiwalay sa katawan ko ang suot kong bra. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang
Kasabay sa pagkatanggal ng saplot sa dibdib ko ay ang pagsakop ng labi ni Ryder sa isang kong pasas na pink. Parang gusto kung magkakawag sa kakaibang damdamin na lumukob sa buo kong pagkatao. Parang may kung anong kuryente na dumaloy sa buo kong katawan nang maramdaman ko ang pagsipsip nito sa pasas na pink ko. Agad niya akong iginya papuntang gilid ng pool habang hindi nito inihihiwalay ang kanyang bibig sa pasas na pink ka. Salitan niya itong sipsip na parang isang uhaw na sanggol. Halos mamilipit naman pati daliri sa paa ko dahil sa matinding sarap na nararamdaman. First time ko itong naranasan at hindi ko akalain na ganito pala karasap sa pakiramdam. Pakiramdam ko nakalublob kami sa mainit na tubig dahil sa sobrang init na nararamdaman ko sa lahat ng bahagi ng aking katawan. Kailangan na nating umahon dito sa pool, Ashley. I want to feel your body. Gusto kitang angkinin ngayon. Nakakabaliw ka, anas nito sa akin at nauna nang umahon. Sumunod naman ako. Dito at sa gilid mismo ng pool ay muli nitong inangkin ang aking labi. Ryder. Shit! Ang sarap, hindi ko mapigilan sambit ng maramdaman ko ang isang palad nito na humahaplos sa ibabang bahaging parte ng aking katawan. Para akong mababaliw sa hindi malamang dahilan. Yes, Mon, in the name Ashley. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang gabing ito, wika nito. At unti-unting bumaba ang halik nito patungo sa lig ko. Kinagat pa nito ang balat ko doon na siyang nagbigay sa akin ng kaunting hapdi at kiliti. Pagkapos niyang kinagat-kagat ang balat ko sa liig ay bumaba ang halik nito patungo sa aking dibdib. Saglit pa siyang huminto doon at tinitigan niya ang dalawa kong matayog na bundok. Nakita ko sa kanyang mga mataang paghanga, kaya naman kinabig ko ito. Payakap at ilang saglit lang ay naramdaman ko nang muli nitong sinakop ang isa kong pasas na pink samantalang pinisil. Pisil naman ng kabila niyang palad ang isa ko pang bundok. Halos mabaliw ako sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Hindi ko malaman kung saan ko ibabaling ang mukha ko dahil sa kakaibang luwalhati na nararamdaman. Pinagsawa ni Ryder ang mga labi niya sa bahaging iyon ng aking katawan at muli kung naramdaman na naglakbay ang labi nito patungo sa aking puso't bawat balat na madaanan ng labi nito pakendam ko ay binabasa niya ng kanyang laway. Dinidilaan na siyang lalong nagpainit sa aking pakiramdam. Mas lalo akong nadarang sa init na aking naramdamdaman ng bigla nitong hawakan ng garter ng panty ko at ibinaba. Hindi ako nakahuma at nakahawakan ko ang kamay nito at bigla akong napaupo. No please. Wika ko. Nangungusap ang mga mata nitong tumitig sa akin. I'm sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Gusto kitang angkinin ngayon, Ashley. Seryoso nitong wika. Napalunok ako nang mapansin ko ang hitsura nito. Hindi ko mabasa kung ang pinaghalong emosyon na nakabalatay sa mga mata nito. Kung ano man ang mangyari sa atin ngayon, handang-handa kong panindigan lahat ng iyon, Ashley. Mag-asawa na tayo. At normal lang sa isang mag-asawa na gawin ang bagay na ito, wika nito sa tonong parang nahihirapari ang boses nito. Napalun okay ako ng maraming beses bago napatango. Handa na nga ba akong ipagkaloob sa kanya ang pagkababae ko? Ito ang pangatlong araw na nakita ko siya sa tanang buhay ko. Aaminin ko na nadala na din ako sa init na ginagawa nito sa katawan ko. Hindi ko alam pero nang muli kong titigan ang hitsura ni Ryder, biglang lumambot ang puso ko. Ako na mo ang nuling humalik sa labi nito na naging hudyat sa kanya para ituloy ang
Aming nasimulan. Muli kaming naging mapusok sa isa't isa. Hanggang sa namalayan ko na lang na. Pareho na kaming hubot-hubad. Sa mismong gilid ng pool at tanglaw ng bituin sa langit pilit na pinag-isa ni Ryder. Ang aming mga katawan. Napaigik pa ako sa unang pagpasok nito. Sa akin. Pakiramdam ko hihiwalay ang balakang ko sa katawan ko dahil sa sobrang sakit. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga Pigil ko ang aking sarili sa paghikbi. I'm sorry. Ganito talaga sa ipisa. Masakit pero maya-maya lang mawawala. Din yan at pareho na natin itong enjoy, masuyo nitong wika habang pakatitig sa aking mukha. Huminto ito sa paggalaw sa itaas ko kaya naman may pagkakataon akong sanayin ang aking sarili habang nasa loob ng pagkababae ko. Ang ari nito, pinaghahalikan pa ako nito sa buong mukha at labi. Nang maramdaman ko na bahagyang nawala ang sakit ay ang balakang ko na mismo ang unang gumalaw. Naging hudyat iyon kay Ryder. Para ituloy ang kanyang naumpisahan na. Pareho kaming napaungol na bumilis ang galaw ni Ryder sa ibabaw ko. Wala na ang sakit. Hindi may paliwanag na. Sarap ang aking nararamdaman sa pagkakataon na ito. Ashley. Shit. Fuck. Nakakabaliw ka. Bulong nito sa akin habang patuloy ang mabilis na pag-ulo sa ibabaw ko. Hindi ko naman malaman kung saan ko ihahawak ang aking mga karmay na kagat. Ko na din ang aking ibabang labi. Para pigilan ang malakas na pag-ungol. Saksi ang mga bituin sa langit sa ilang beses na pag-angkin sa akin ni Ryder. Saksi ang mga bituin sa langit sa ilang beses na pag-angkin sa akin ni Ryder. Wala itong kapaguran sa pagalugad sa buo kong katawan. Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako nag-enjoy. Naramdaman ko ang pagiging tunay na babae sa piling nito. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero isa lang ang masasabi ko. Tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Mahal ko na siya kaya nagawa kong ipagkaloob dito ang iniingatan kong dangal. Kinaumagahan. Kasabay ng pagmulat ng aking mga mata. Ang naramdaman kong sakit sa buo kong katawan. Para akong binugbog sa sobrang ngalay na aking nararamdaman lalo na sa ibabang pait ng katawan ko. Uhaw. Uhaw din ako kaya kahit na masakit ang pagitan ng hita ko ay dahan-dahan akong bumangon. Muling sumariwa sa aking nalaala ang mga nangyari sa amin ni Ryder kagabi. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot ba ako. Pero hindi. Maikakaila na sa kailaliman ng puso ko. May saya akong nararamdaman. Hindi. Ako nagsisisi na ipinagkaloob ko sa knaya. Ang pinakaiingatan kong virginity na balak kong ibigay sa lalaking makakasama ko habang buhay. Sa bagay si Ryder na nga iyon. 5 years na kaming mag-asawa at may tungkulin. Akong ibigay sa kanya ang lahat ng nais niya pati na din ang katawan ko. Ngayong may nangyari na sa aming dalawa. Sigurado na ako sa aking sarili. Siya lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hindi man niya direktang sinabi sa akin ang nararamdaman niya pero alam kong may puwang na din ako sa puso niya. Nararamdaman ko iyon sa bawat halik at haplos na ginawa niya kagabi sa katawan ko. Wala sa sariling napangiti ako habang nililibot ko ang tingin sa paligid. Nandito na ako sa isang kwarto. Kung ganoon, binuhat ako kagabi ni Ryder pagkatapos kung makatulog dahil sa sobrang pagod na nararamdaman. Mabuti naman at gising ka na agad na. Napalingon ako sa pintuan ng kwarto nang biglang nagsalita si Ryder. May dala itong tray ng pagkain at agad na lumapit sa akin. Kanina pa kita gustong gisingin kaya
lang nakita kong tulog mantika ka. Here. Dinalhan kita ng pagkain dahil alam kong mas gugustuhin mo pang manatili dito sa kwarto kaysa lumabas, wika nito na may halong lambing ang boses. Hindi ko naman maiwasan na mamula dahil sa naramdaman hiya. Ashley, hindi ka na dapat na mahiya sa akin. Mag-asawa na tayo at normal lang. Sa mag-asawa ang mga nangyari kagabi. Nakangiti nitong wika at kinintalan pa. Ako nang halik sa labi. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Hindi maipaliwanag na saya ang aking nararamdaman sa buong panahon ng paglalayag namin ni Ryder. Pakiramdam ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Puro ngiti ang nakaukit sa labi ko tuwing kasama siya. Wala kaming ginawa kundi ang i-enjoy ang isa sa buong biyahe namin sa karagatan. Pero ang pamamasyal ay kailangan tapusin. Kailangan namin harapin ang realidad ng buhay. Kailangan din namin bumalik ng Manila para harapin ang aming mga tungkulin. Pero, gayon pa man alam kong tuluyan ang nabihag ni Ryder ang puso ko. Alam kong hindi ko na kayang maging masaya kung wala siya. Sigurado ka ba, Ash? Hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Kaya kong ibigay lahat ng gusto mo at hindi mo na kailangan pang pahirapan ang iyong sarili, wika ni Ryder sa akin. Sakay kami ng kotse at pareho na kaming papasok sa opisina. Ito ang isa sa hiniling ko sa kanya. Kahit na asawa na kami, gusto ko pa rin magtrabaho. Ayaw kong buruhin ang sarili ko sa loob lang ng bahay at walang ginagawa. Ryder, pag-uusapan na naman ba natin ito? Ilang taon kong pinaghirapan ang kurso ko. Tapos hindi ko magagamit. Dito ako masaya. Kaya please huwag ka nang tumutol. Malambing kong sagot dito sabay kapit sa kanyang balikat. Napansin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi nito't saka tumango. Well, may magagawa pa ba ako? Pero kaya naman kitang bigyan ng mataas na posisyon sa kumpanya. Gusto mo bang bumalik sa accounting office? Baka mahirapan ka sa trabaho doon, wika nito. Napangiti na lang. Ako. Wala namang madali na trabaho. Isa pa ayaw. Kung samantalahin ang pagkakataon. Hindi. Porket asawa ako ng sisi pwede na akong humawak ng mataas na posisyon. Ibigay mo na lang sa deserve na tao ang posisyon na iyon. Ryder. Ayaw kong maging unfair sa kanila. Sagot ko dito. Nakangiti iton tinitigan ako. Saka ako hinalikan sa nosero. Kinilig naman ako. Ni fine may magagawa pa ba ako? Iyan ang gusto ng iriya ko kaya wala akong magawa. Kundi sumang-ayon na lang. Natatawa nitong sagot. Agad ko namang inihilig ang ulo ko sa balikat nito. Pagkatapos ay pumikit ako. Pagkadating ng opisina ay nagulat pa sila ate Cecil at ate Samantha nang bigla akong pumasok sa loob ng accounting office. Ashley, na-miss ka namin. Kumusta ka na? Nako, lalo kang gumanda agad na batisa. Akin ni ate Samantha. Nakangiti naman akong naupo sa pwesto ko. Na-miss ko din kayo. Pasensya na kung isang buwan akong nawala ha. Don't worry babawi. Ako sa inyo ngayon, sagot ko naman. Nagkatinginan naman silang dalawa bago sumagot. Buti pinayagan ka na ni Sir Ryder. Magtrabaho pa, alanganing wika ni ate Cecil. Nakangiti ko naman itong hinarap. Mahabang pakiusapan nga ang nangyari ate. Pero happy ako kasi pumayag din siya. Isa pa. Ayaw kong mag-stay ng bahay na walang ginagawa kaya wala kayong choice kundi turuan niyo pa rin ako sa mga dapat kong gawin. Dito sa opisina, nakangiti kong sagot. Nagsipagtanguan naman silang dalawa. Mas lalong naging makulay ang araw ko sa paglipas ng halos 3 buwan. Masaya ako. Kasi palagi kaming magkasama ni Ryder. Halos
Hindi kami naghihiwalay dahil kahit nasa accounting department ako, umaakyat ako sa office nito kapag lunchtime. Sabay kaming kumain at minsan natutulog kami sa secret room niya sa office. Halos wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Pakiramdam ko nasa akin na ang lahat, pero unti-unting nabago ang lahat. Ng minsan ay hindi ko naabutan sa opisina niya si Ryder. Anong oras po siya umalis? Tanong ko kay Nemres Garcia, ang secretary ni Ryder. Nandito ako sa opisina at supposed to be lunchtime na. Kaya lang hindi ko naabutan si Ryder na siyang ipinagtaka ko. Sa tuwing may meeting ito sa labas ng opisina ay lagi itong dumadaan sa accounting office para magpalaam sa akin. Pero mukhang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon. Kaninang umaga pa po, ma'am. Hindi po ba siya tumawag sa inyo? Siguro baka nakalimutan lang po kasi nagmamadali siya sagot nito. Hindi naman ako nakaimik at kinuha ko ang aking cellphone. Idinial ko ang number ni Ryder. Pero hindi ito sumasagot. Wala na akong nagawa kundi ang umupo na lang sa office nito. Pero laking pagkadismaya ko dahil hindi na ito bumalik pa ng office. Hanggang sa natapos na lang ang lunch break. Lulugo-lugo akong bumalik ng accounting office. Oh, bakit ganyan ang hitsura mo? Huwag mong sabihin nag-away kayo ni Sir, agad na puna sa akin ni Ate Samantha. Laking pasasalamat ko dahil kahit alam nilang asawa ako ng Sifi, hindi nagbago ang pakikisama nila sa akin. Pinakikisamahan nila ako katulad ng mga unang araw ko sa opisina na siyang labis kung ikinatuwa. Wala si Ryder sa office, matamlay kong sagot. Agad naman napakunot ang noo ni Ate Cecil. Saka tumitig sa akin. Ha? Paanong wala? Hindi ba't kapag umaalis siya kasama niya ang kanyang executive secretary? Nakita ko pa lang si Anthon sa cafeteria, sagot ni Ate Samantha. Naguguluhan naman akong tumitig sa kanilang dalawa. Natigilan ako sa hindi malamang dahilan agad. Akong nakaramdam ng takot. Naku, baka naman may urgent meeting lang na pinuntahan, sabat naman ni Ate Cecil. Pagkatapos ay pinandilatan nito si Ate Samantha. Agad naman na nahimik ang huli. Pero kita ko ang nag-aalalang sulyap nila sa akin. Natapos ang buong araw pero walang Ryder na nagpakita sa akin. Bagkus si Anthon ang lumapit sa akin at sinabi na hinihintay daw ako ng driver sa ibaba para ihatid sa bahay. Agad akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Sa isiping parang may hindi tamang nangyayari. Alam kong alam ni Anthon kung nasaan ang amo nito, kaya lang umiiwas ito sa tuwing tinatanong ko. Pagdating ng bahay ay nagulat ako dahil naabutan ko si Ryder. Nasa garden ito kasama si Lola at isang babae. Biglang tumambol sa kaba ang puso ko, lalo nang masilayan ko ang mukha ng babae. Agad naman akong nakita ni Lola. Agad at kinawayan ako. Ayaw ko mang lumapit sa kanila pero wala na akong nagawa pa. Ayaw kong maging bastos sa harap ni Lola agad Pilit ang ngiti na. Naglakad ako papunta sa kanila. Mabuti naman at nakauwi ka na, iha. Sabi kasi ni Ryder, ayaw mo daw iiwan ang opisina dahil marami daw kayong dapat tapusin, agad na wika ni Lola agad sa akin pagkatapos ko itong halikan sa pisngi bilang tanda ng paggalang. Nagulat naman ako sa sinabi nito at agad akong tumitig kay Ryder. Maghapon ko itong hindi nakita sa opisina, pagkatapos sasabihin niya sa Lola niya na busy ako kaya hindi ako nakasabay. Pag-uwi, may ginagawa ba itong kabulastugan? Lalo akong nagtaka dahil umiwas lang ito ng tingin sa akin. Pagkatapos ay binalingan ko ang babaeng nasa tabi nito at kitang-kita ko na
Tinitigan ako nito mula ulo hanggang paa. You said the way iha siguro ngayon mo pa lang siya makilala. Meet Ingrid. Nabanggit ko na siya. Noon 'di ba, wika ni Lola. Para naman akong nabingi nang marinig ang pangalan nito. Hindi ko akalain na makakaharap ko ngayong araw ang babaeng pakakasalan dapat ni Ryder noon. Hello Ashley. Nabanggit ka na sa akin ni Ryder. Kanina, wika ni Ingrid sa akin at tumayo pa ito. Para makipagbeso sa akin. Wala naman akong nagawa kundi pinilit ng umiti dito. Hello Ingrid. Nice to meet you, wika ko. Pagkatapos ay binalingan ko si Lola at Ryder. Para magpaalam. Aakyat po muna ako ng kwarto. Maraming ginawa kanina sa opisina at sumasakit po ang ulo ko, paalam ko sa kanila. Tanging-tango lang ang naging tugon ni Ryder. At ngiti naman kay Lola agad ha. Napansin ko. Din ang nang-uyam na titig sa akin ni Ingrid. Nang sulyapan ko ito. Agad akong tumalikod at pinakawalan ang luha. Na kanina pa nagbabantang malaglag sa aking mga mata. Hindi ko alam pero nakaramdam. Ako nang matinding takot sa isiping bumalik na. Ang babaeng dating nagmamay-ari kay Ryder. Ang babaeng nagiging dahilan para maging substitute bride ako ni Ryder. Pagdating ng kwarto ay pagod kong inihiga ang aking katawan sa kama. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nakatitig sa kawalan. Aaminin ko man o hindi pero nasasaktan ako. Hindi man lang ako nagawang halikan kanina ni Ryder pagdating ko. Iba siya kanina at pakiramdam ko isa akong estranghero sa kanyang paningin. Hindi ko na mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak nang maisip ko na si Ingrid ang dahilan kaya maagang umalis ng opisina ni Ryder. Masakit. Isipin na malaking bahagi pa rin ang puso ni Ryder ang pag-aari ni Ingrid. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatitig. Sa kawalan, namalayan ko na lang na bumakas ang pintuan ng kwarto at bumungad ang seryosong mukha ni Ryder. Agad akong bumangon at hinarap ito. Kaya pala maaga kang umalis ng opisina. Kanina, siya ba ang kasama mo maghapon? Nang uusig kong tanong dito. Umiwas ito ng tingin sa akin kaya hindi ko na mapigilan pang muli ang pag-uunahan sa pagpatak ng luha. Aking mga mata. I'm sorry Ashley. Kahit ako naguguluhan. Nararamdaman ko ngayon. Gusto kong maging honest sa iyo. Masaya ako sa muling pagkikita. Naming dalawa, wika nito sa akin. Parang bomba naman ito na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito. Kung ganoon mahal mo pa rin siya. Mahal mo pa rin ang babaeng minsan kang niluko. Mahal mo din ang babaeng minsan kang iniwan. Kapalit ng best friend mo, galit kong sigaw. Hindi ko naman inaasahan ang sumunod nitong ginawa sa akin. Agad na lumapat ang palad nito. Sa pisngi ko na siyang ikinagulat ko. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata nang titigan ako. Nito, wala kang karapatan na pagasalitaan ng ganyan si Ingrid. Siguro nagkamali siya noon. Pero wala ka na doon, Ashley. Mukhang nakalimutan mo na bayad ka na kaya. Nagpakasal sa akin, galit na sagot nito sa akin. Nahawakan ko naman ang pisngi ko na sinampal nito. Hindi ako makapaniwalang tinitigan si Ryder. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa ako nitong saktan. Physically at emotionally. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng panliliit sa aking sarili. Nga naman, binayaran ako para magpakasal dito. Masyado lang akong naging ambisyosa para umasa na mahalin din ito. Ganoon na lang ba sa iyo kadali na talikuran ang lahat sa atin? Akala ko nakalimutan mo na ang babaeng iyon. Ryder, mahal na kita, sagot ko habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking
Mga mata. Gulat itong napatitig sa akin. Pagkatapos ay tinalikuran ako nito. Ihahatid ko si Ingrid sa kondo. Simula ngayong araw, kalimutan mo na ang pagmamahal na. Iyan, Ashley. Kakausapin ko si Lola na ipapawalang bisa ang kasal nating dalawa. Wika nito sabay labas ng kwarto. Nanghihina naman akong napaupo sa sahig dahil sa sobarang sakit ng kalooban na nararamdaman. Hindi ko alam pero para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Pakiramdam ko aping-api ako. At wala akong kakampi. Hindi ko alam kung ilang oras akong umiiyak. Pero sa buong gabi walang rider ang umuwi ng bahay. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa mismong sahig ng kwarto. Pagkagising ko, kinabukasan ay agad akong napatakbo sa loob ng banyo dahil pakiramdam ko hinahalukay ang aking sikmura. Sumuka ako ng sumuka. Habang umiyak, may ideya na ako kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Alam ko sa aking sarili na buntis ako dahil 2 buwan ng delayed ang menstruation ko. Ang kailangan ko na lang ay makasiguro at magpatingin sa doktor. Balak ko naman sanang sabihin kay Ryder ang hinala ko pero ito pa ang nangyari. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Nang maramdaman ko na medyo maayos na ang kalagayan ko ay agad akong naligo at nagbihis. Kung talagang buntis ako, balak ko itong gamitin bilang alas kay Ryder. Alam kong matagal niya nang gustong magkaanak at alam kung matutuwa siya kapag malaman niyang nagdadalang tao ako. Nagpasalamat ako dahil pagkalabas kwarto wala si Lola agad ha. Ang sabi ng kasambahay ay nasa library daw ito at kausap ang abogado. Diretso na akong lumabas ng bahay at agad na nag-abang ng taxi. Agad akong nagpahatid sa pinakamalapit na hospital para masigurado kung nagdadalang tao ba talaga ako. Congratulations, Embra Sebastian. You're 2 months pregnant, agad na wika ng doktor na tumingin sa akin. Agad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko nang marinig ko ang katagang iyon. Walang pagsidlan ang tuwa na aking nararamdaman at agad na napahawak sa impis kong tiyan. Sa ngayon kailangan mong sundin lahat ng sasabihin ko para maiwasan mo ang anumang problema sa pagdadalang tao. Reresitahan kita ng mga vitamins para lalong kumapit ang baby. Sa iyong sinapupunan, nakangiti nitong wika sa akin. Agad akong tumango. Salamat po, Doktora Cheska. Simula ngayong araw dito na po ako palaging magpapacheck up. Sa iyo, sagot ko naman. Masaya naman itong tumangot saka ako tinitigan. Asawa ka ni Ryder Sebastian, diba? Hindi ko inaasahan na tanong nito sa akin. Agad naman akong tumitig dito at nag-alangan na tumango. Hindi ko lang alam kung papayag siya na dito. Kapalaging magpa-check up. Magkakilala kami noon pa at hindi in good terms ang pamilya namin. Pero gayon pa man, congratulations. Ashley, kapag may iba ka pang kailangan, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin. Nakangiti nitong wika sa akin at agad na nagsulat ng mga vitamins na dapat kong bilihin sa butika. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Kung tutuusin, bata pa si Doktora Cheska. Wala payata ito sa 30 at kapansin-pansin ang ganda nito. Hindi ko lang maintindihan ang ibig nitong sabihin at siguro wala ako sa lugar para magtanong. Gayon pa man, nararamdaman kung mabait ito. Here, huwag mong iskip ang pag-inom ng vitamins ha. Medyo mahina ang kapit ni baby. At since first baby mo ito, kailangan mo ng iba yung pag-iingat. Iwasan ang stress at pagod. Kailangan mo din ng healthy diet. Nakangiti nitong wika kaya agad akong nagpasalamat. Pagkatapos ay agad akong nagpalaam dito.
Wala sa sariling naglakad ako sa hallway ng hospital. Sari-saring emotion ang kaing nararamdaman. Hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata nang muli kong naalala ang mga nangyari kagabi. Umaasa ako na magbabago ang pananaw ni Ryder kapag malaman nito na buntis ako. Nagulat pa ako nang may biglan bumagga sa kabilang balikat ko. Nabitawan ko pa ang hawak kong papel. Agad ko namang narinig ang boses na nakabangga sa akin. Sorry miss. Nagmamadali kasi ako dahil may pasyente na naghihintay sa akin sa EC. Wika nito at agad na pinulot ang papel na nasa sahig. Pagkatapos ay iniabot nito sa akin. Isang matangkad na lalaki at nakasuot ito ng doctor coat. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga doktor dito sa hospital dahil sa nakikita kung logo na nakatatak sa uniform nito. Okay lang po, mahina kong sagot dito at agad napinunasan ang luha sa aking mga mata. Sandali ako nitong tintitigan at nagmamadali. Itong tumalikod. Napansin ko pa ang paglingon nito sa gawi ko bago tuluyang pumasok sa loob ng isang kwarto. Ipinagpatuloy ko naman ang aking paglalakad palabas ng hospital. Agad kong binili ang mga vitamins na kailangan ko. Pagkatapos ay agad na din akong umuwi ng bahay. Nagulat pa ako nang pagpasok ko ng kwarto ay naabutan ko si Ryder na nakaupo ng kama at halatang hinihintay ako. Saan ka galing? Agad na taong nito sa akin. Tinitigan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Kaya naman agad kong iniabot dito ang hawak kong papel. Umaasa ako ng isang masayang reaksyon mula dito pero nabigo ako ng blanko. Ako nitong titigan. You're pregnant, malamig ang boses na tanong nito. Hindi ko maiwasan makaramdam ng kabat sa katumango. Shit! Bakit sumabay pa? Narinig kong bulong nito. Pagkatapos ay tumayo ito at naglakad papunta sa may bintana. Look, alam kong matalino ka, Ashley. Alam. Kung alam mo na si Ingrid pa rin ang gusto ko. Akala ko nakalimutan ko na siya pero nagkamali ako. Mahal ko siya at ngayong nandito na siya, hindi ko nahahayaan pa na maghiwalay pa kami. Diretso nitong wika sa akin. Walang kasing sakit ang katagang iyon. Kaya agad na tumnulo ang luha sa aking mga mata. Paanong? Ryder, naririnig mo ba ang sarili mo? Buntis ako, magkakaanak na tayo. Hindi mo naman siguro gugustuhin na lumaki ang batang ito na walang kikilalaning ama, di ba? Sagot ko dito sa kabila ng pag-iyak. Umaasa ako na sana sa pamamagitan ng pagbubuntis. Kung ito manatili ito sa tabi ko. Natigilan ito. Matiim na tinitigan. Abort it. I changed my mind. Nandito na si Ingrid. Bumalik na siya at hindi ko hahayaan na ang batang iyan ang sisira sa mga plano namin. Malamig nitong wika. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Hindi ko inaasahan na ito ang isasagot niya sa akin. I already talked to Lola regarding this matter. Alam kong noon pa ayaw niya kay Ingrid. Isa siya sa dahilan kaya hindi natuloy ang kasal namin. Ngayong nagbalik na siya, hindi ko na hahayaan pang magkawalay pa kaming muli. I'm sorry, Ashley, kala ko tuluyan ng nahulog ang loob ko sa iyo, pero nagbago ang lahat ng iyon nang bumalik ang childhood sweetheart ko. Mahaba nitong wika. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang katagang iyon sa mismong bibig niya. Wala sa sarili na muli akong napaupo sa kama. Pakiramdam ko hinang-hina ako. Tuloy. Ang pagbuhos ng masaganang luha sa aking mga mata. Right. I got it. Siguro nga hindi ka para sa akin. Ayaw ko nang ipilit pa ang sarili ko sa iyo. Ryder.
Mahal kita, mahal na mahal. At kung saan ka man mas liligaya hahayaan kita, sagot ko at pilit nang umiti. Natigilan ito pagkatapos ay matiim akong tinitigan. May kung anong kakaibang emosyon akong nababasa sa mga mata nito pero hindi ko pinanasin pa. Don't worry, susundin ko ang gusto mo. Siguro nga hindi para sa atin ang batang ito. I mean, hindi pa naman talaga siya bata, di ba? Dugo pa lang siya, ayaw ko din magkaroon pa ng kaugnayan sa iyo. Gusto kong mabuhay ng tahimik nang walang obligasyon na iisipin na malayo sa iyo na malayo sa nakaraan natin. Wika ko. Hindi ito nakaimik at tinitigan ako. Ako na ang bahala sa lahat. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para matangal ang batang ito sa sinapupunan ko, seryoso kong wika at agad na kinuha ang bag ko na nakalapag lang sa sahig. Para itong tuod na tinitigan lang ako. Mapakla akong umiti pagkatapos ay naglakad na patungo sa pintuan ng kwarto. Isa pangsulyap sa kanya at tuluyan ko na itong iniwan. Parang gusto kong sumigaw sa sama ng loob. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan. Hindi ko akalain na isang iglap bigla na lang nawala ang masaya naming pagsasama ni Ryder. Ganoon lang kabilis. Hindi man lang pinaabot ng isang taon ang masaya naming pagsasama. Ang bilis niyang bawiin sa akin ng babaeng nagmamay-ari sa kanya. Iha, narinig ko pang tawag sa akin ni Lola. Agad habang naglalakad ako palabas ng gate. Nilingon ko ito at kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Malungkot ko itong inisyan. Saan ka pupunta? Hapon na, wika nito sa akin. Hindi ako nakaimik bagkus nilapitan ko. Ito. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ako. I'm sorry, Ashley. Hindi ko mapigilan si Ryder. Sa gusto niya. Kasalanan ko ang lahat kaya. Nasasaktan ka ngayon. Patawarin mo ako. Ashley, kung may magagawa lang sana ako. Para mapawi ang sakit na nararamdaman mo. Ngayon, malungkot nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na mapaiyak at yumakap dito. Lola, ang sakit. Hindi ko akalain na sa maikling panahon na pagsasama namin ganito. Ang kakahinatnan ng lahat. Hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala siya, sagot ko. Dito. Hindi ito nakamimik at hinayaan lang. Akong umiyak ng umiyak habang nakayakap. Dito. Alam kong kasalanan ko din ang lahat. Ang bilis. Kung nagtiwala sa kanya. Hindi ko man lang naisip na posibleng dumating ang ganitong bagay sa aming buhay. Pakiramdam ko. Mababaliw ako dahil sa sama ng loob. Ibinuhos ko ang sakit na aking naramdaman sa pamanagitan ng pag-iyak at ng mahimasmasan ay kumalas na ako dito. Pagkatapos ay tumitig ako kay Lola Agatha. Pilit nang umiti. Magpapahangin lang po ako sa labas. Babalik. Din po ako kaagad, wika ko dito. Hindi ko na. Hinintay pa ang pagsagot nito at tuluyan ko na itong tinalikuran. Agad akong sumakay sa dumaan ng taxi. Wala. Sa sariling nagpahatid ako sa hospital kung saan ako nagpa-check up kanina. Maraming pasyente si Dos. Cheska kaya matyaga akong naghintay. Isa pa hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong mapuntahan at pakiramdam ko hinang-hina na ako para isip pa ng mga bagay. Basta ang alam ko. Masakit na masalkit ang kalooban ko. Hi! Ikaw yung nakabanggaan ko kanina, di ba? Nagulat pa ako nang may biglang nagsalita sa harapan ko. Nakaupo ako dito sa waiting area. Kaya unti-unting tumingala ako. Una kong napansin ang suot nitong uniform. Hindi ako makapaniwalang tumitig dito. Ito yung doctor na nakabanggan ko kanina. Agad kong napansin ang pagkunot ng noo nito.
habang nakatitig sa akin. Pinilit ko naman ang sarili ko na huwag umiyak sa bayu ko. Naramdaman ko na lang na umupo ito sa tabi ko. Tell me, may problema ba? Hindi ka mawala. Sa isip ko kasi kanina nang makabanggaan kita. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga matang iyan. Tapos ngayon namnan parang galing ka sa mahabang pag-iyak gisa the way I am Dr. Lorenzo Jimenez, nakangiti nitong wika sa akin sabay lahad ng kamay. Tinitigan ko lang ang kamay nito at ibinaling ang tingin sa kawalan. Hindi ko alam na may pagkasuplada ka pala. May kailangan ka ba kay Dosi? Cheska. Sasabhin ko sa kanya na unahin ka muna para hindi mo nakailangan pang maghintay, muling wika nito. Napatitig ulit ako dito. Mukha naman siyang mabait kaya pinilit kong ngumiti. Isa pa. Halos kasing edaran lang din ito ni Ryder. Huwag na. Hihintayin ko na lang na matapos lahat ng pasyente niya. Gusto ko kasing makausap ng masinsinan si doktora kaya sinadya ko na din na ihuli ako sa listahan. Sagot ko dito. Tinitigan ako nito at mumiti. Matagal pa siguro iyan. Baka abutin ka ng ilang oras kung ang lahat ng pasyente na dumadating ay paunahin mo. Any concern ba? Tell me, doctor din ako at baka matulungan. Kita. Nakangiti nitong sagot. Umiling ako. What is your name nga pala? Nabanggit ko na ang pangalan ko pero hindi ka man lang nagpakilala sa akin. Unfair naman yata iyon. Muling wika nito na bakas ang pagbibiro sa boses. Kung sa ibang pagkakataon natawa. Siguro ako. Mukhang makulit si Dosi. Sinapo ko muna ang ulo ko dahil naramdaman ko na biglang may punitik bago ito tinitigan. Ashley Sebastian. Malungkot kong sagot. Hindi ko na pinansin ang reaksyon nito. Pagkatapos kong magpakilala. Kasabay ng pagsakit ng ulo ko ang panlalabo ng aking mga mata. Are you okay, Ashley? I think ako na lang siguro muna ang titingin sa iyo. Look, doctor din ako. At wala naman akong pasyente kaya sumama ka. Nasa opisina ko, wika nitong muli at hinawakan pa ako sa kamay. Wala na akong magawa pa kundi ang magpasyanod na lang. Masakit ang ulo ko at nanlalabo din ang aking paningin. Siguro epekto ito sa kakulangan ko ng tulog kagabi. Pagdating sa office ay agad ako nitong pinaupo. Pagkatapos ay kinuhaan ako ng blood pressure. At tiningnan ang temperature ng katawan ko. Masyadong mataas ang dugo mo, Ashley. Hindi. Ito makakabuti sa isang buntis na katulad mo. Wika nito. Ipinikit ko naman ang aking mga mata para mabawasan ang pagkahilo na aking naramdamdan. Dosi, gusto ko pong ipatanggal ang baby na nasa sinapupunan ko, mahina kong wika dito. Habang nakapikit, naramdaman ko naman na agad itong natigilan. Hindi ko na alam pa ang sumunod na nangyari. Nawalan na ako ng malay.